Good morning mga guys. So Checkboy Mechanic ulit. Work update tayo ngayon. Ito yung unit natin, Mitsubishi na 6D16. So kita natin na tinanggal ko na yung manifold. Ang problema pala nito ay palyado ang andar tapos mausok. So para malaman natin na anong cylinder ang hindi nagpa-firing, start natin. Kita natin yung andar ng makina, may lagitik saka nilagnat yung makina natin, nanginginig. Ayan. So tingnan natin dito sa tambutso, yun, mausok, partida yan, nakaminor pa lang, may usok na. So gagawin natin, yun, kita nyo gumagalaw yung engine. Ikot tayo sa kabila. Ang gagawin natin, buksan natin isa-isa yung mga fuel line. Subukan natin sa taas magbukas. Medyo mahirap, dito tayo sa baba. So fuel line number 1, ayun, bago yung andar. So ibig sabihin nagpa-firing yung piston number 1 natin. Dito tayo sa number 2. Yun, hindi masyadong marinig pero nagpa-firing din kasi nagbabago yung andar ng binuksan ko. Dito tayo sa number 3. Ayun, nagpa-firing rin, so okay rin siya. Sa number 4 tayo. Ayun, okay rin. Piston number 5. Ayun, okay rin siya, nagpa-firing. Dito tayo sa number 6. Ayun natin yung piston number 6. So ayun, hindi nagbago yung andar. So piston number 6 natin ang nag-misfire. Bakit kaya nag-misfire? Tune up lang at PMS ang ginawa. Ibig sabihin may problema to sa rocker arm. Okay, patayin natin at buksan natin yung head cover. Kailangan natin buksan para makita natin ang rocker arm kung anong nangyari. Yan, fast forward tayo, nakabukas niya. So tingnan nyo sa adjuster ng rocker arm. So kita natin yung number 6, nakausli siya, tapos wala na siyang lock nut. So posible yan na nakalimutan ng mekaniko paghigpit yan. So yan ang tatandaan natin, lagi tayong mag double check bago natin isarado, kasi pag nagkamali yan siguradong sira talaga yung engine natin. So ito yung nut nya, kita mo may tama yung nut. So posibleng hindi nahigpitan or hindi talaga nahigpitan, kaya lumabas yung nut. Swerte lang ang pusrad ay hindi nabaluktot, pati yung tapit nya. Yung tapit ang delikado, kung naipit sa spring yan, durog. Ang bagsak ng engine natin, overhaul pag ganyan. Pag nadurog yan at sumama sa langis, bumaba doon sa oil pan. So kita nyo yan, may mga tapit yan. Yan, so natanggal yung tapit ng number 6, saka lumuwag yung adjuster. So, tapos ito yung head cover nya, tinamaan. Yun, may basag. Hindi ko napansin kanina kasi ano lang siya, parang crack lang siya. Tinulak ko, butas pala. So yan, tandaan natin lagi, kailangan double check, paniguraduhin natin yung gawa, kasi kunting pagkakamali posibleng mahantong sa overhauling yan. Buti na lang may pamalit tayong cover dyan. Ito yung nakatama sa kanya kasi umusli siya, tumaas. Yan ang nangyari sa engine natin, wala siyang intake. So ibig sabihin pag suction ng piston mabigat kasi sarado yung intake valve natin. So misfire siya, wala siyang combustion. So ayan, fast forward tayo. So kita natin na nag-tune up ako rito. So napansin ko kasi na maluwag ang rocker arm, masyadong mataas ang distance. O ibig sabihin ang nag-tune up nito
hindi gumagamit ng filler gauge. So ito pala mga mekaniko dyan, kahit datihan ng mekaniko or baguhan pa lang. So lagi nating tatandaan na pag hindi tayo gumagamit ng tamang tools para sa pagsukat niyan, posibleng makakos yan ng sira dyan sa engine natin. Ang clearance pala nito is 0.40 mm ang intake saka exhaust. So possible na madamage pagka hindi nyo sinusunod or maluwag masyado. Kakainin niya ng adjuster ang push rod natin. Pag siswertihin, kumalas yung push rod, mabaluktot pa yan kasi masyadong maluwag na eh. Pag masyadong mahigpit naman, so misfire din yan kasi mag-u-open na lagi yung valve natin. Kaya kailangan tamang higpit. So yung bakal kasi pag nainit yan, mag-i-expand, kaya kailangan susunod tayo sa tamang clearance na binibigay ng engine. So ayan, so lahat yan. Ang pag-tune up ko pala nito is short method. So dalawang 360 degrees na ikot sa crankshaft, tapos na. So ganun ang pag ko, pag tune up ko. So ayan, kita natin na may naka-cover na yung engine natin. So ibang head cover na yan. So ito yung luma, yung may butas. So ang gagawin dyan, pahinangan lang yan. So yan. So ngayon papaanda rin natin yung engine natin para malaman natin kung hindi na ba palyado at mausok. Hindi na siya nilagnat, hindi na nanginip yung engine natin. Okay na siya, yung under na, hindi na palyado. Kahit ipalakasan natin yung under, okay na siya. So, tingnan natin sa tambutso kung mausok pa rin ba. So ayan, kita nyo halos di na makita yung usok sa video. So yun yung engine natin ngayon, wala nang lagnat, goods na. So thank you sa panonood mga guys.